Hi mga Divers! And eto na, binili ko lahat ng variants ng Nacho King and nakakatuwa na nasa supermarket na pala kasi sila. Sa mga hindi pa po nakakaalam, sa mga new viewers natin, especially sa mga nasa YouTube, ako po ay isang restaurant owner before. Since 2016 up to 2020, we have to close the business dahil nga sa pandemic. Ayun na nga, and isa si Nacho King sa SM Muntinlupa, second floor sa may cinema. Meron silang booth doon na nagbebenta ng chips. So sa mga mahilig mag-cinema before, na tig 180 pa lang yung mga palabas, makaka-relate kayo nito. Di ba magkakatabi sila niyan usually ng Santino's, pizza, may buko shake, frutas, di ba yan ang magkakatabi usually. Tapos sa cinema. So Nacho King, isa sa mga hindi ko talaga pinapalampas, especially pag when it comes to movie nights. Sadly, pinupull out na nila ngayon sa mga malls yung mga kiosk nila nagbebenta. Di ba usually isa-serve yan na naka-chips, tapos lalagyan nila ng sauce na nakalagay sa maliit na rice cooker, tapos lalagyan ng beef. So ngayon, siguro, para mas ma-enjoy natin yung food, nakaganito na sila, sa supermarket lang sila available. And I'm not sure if there are still kiosks. Ano nga, comment down below nga, Nacho King, kung meron ka pa sa mall, bakit ba kami nanghuhula lahat dito? So ito na nga lahat ng variants sila. Nakakatawa, ang dami pala. Sa Makati Supermarket pala ako bumili kasi yun ang pinakamalapit sa amin dahil nag-content din ako doon. Ito yung classic nila. So nakalagay siya sa parang ganitong, meron sila tig 70 grams na packaging na ganito. Para siguro sa mga singles, sa mga walang kasama sa movies, you know what I'm saying, walang kasama. And then, kung medyo couple naman kayo, perfect sa inyo to. Yes, for the Bembangan Wild Movie. Bawal yan! Bawal yan! Movie lang. Or kung talagang sadyang malakas ka lang kumain, kaya mo ubusin to. And kung throuple naman ka, throuple! ML na sa throuple. Or kung tatlo yung jowa mo at may mga consent, perfect sa inyo to. Bakit kaya yun ang naiisip ko? Pwede namang family, no? O sige, kung mahal na mahal mo yung pamilya mo, mama mo, papa mo, lola mo, tita mo, yung kabit ng tita mo, yan. Pwede kayo dyan magsama-sama, mag-enjoy kayo sa isang malaking chip. So, hindi naman tayo abnormal para buksan ko lahat to, no? Gagamitin na lang namin to. May outing kasi kami sa Sabado, birthday ng aking isang staff. Ipang birthday namin to. Dito lang tayo sa maliit. Hindi tayo gahaman, okay? Ayan. Ang ganda, very chichir yan ah. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Nag-content kasi ako kanina. Yan. Tatry natin yung yung gunting dumikit. Sorry kung may narinig yun. Ay! So, let's try. Ang maganda kasi dito, it's corn chip. Kasi, alam mo yung para siyang texture pagka kumain ka ng, alam mo yung muffin ng Kenny Rogers? That's corn muffin, di ba? So, almost the same sila nito ng texture pagka kinain mo. Alam niyo ba yun? Ngayon, alam niyo na. Ayun siya. Para. Lightly salted na. Oo nga, literal, lightly salted siya. Pero ang sarap. Yung piece niya na alam mong hindi mamantika, perfect. Para siyang on its own, bigyan ko siya ng 8 out of 10. Pero still, ang sarap ng classic niya. It reminds me of my cafe before. Parang kulang na lang, maglagay ka na lang ng beef, tapos tomatoes, pipino, perfect. So dito ako curious. Look. Meron silang white corn tortilla chip. White corn? Ano to? Binatog? With sea salt. So, hindi ko alam pinagkaiba ng sea salt sa ordinary salt. So, sa siri naman siya galing. Tikman natin. Tingnan natin yung difference. Ito siya, oh. Literal, no? Medyo white siya. Ito kulay ni SpongeBob. Ito parang anemic na SpongeBob. Tingnan natin. Oh! Ang masarap to! But I think, ewan ko, tingnan mo. Ito yung difference ng kakapal nila. Let's see ito. Personally, between the two, first time ko makatikim, mas okay sa akin to, 10 out of 10. Para siya yung talagang, para siyang tortilla wrap na pinalutong. Yun talaga. Dito ako curious. Di ba parang ako abnormal? Wala naman ako napapalas pagkain ng nachos na wala naman kahit ano. I mean, parang kumakain ng malutong na harina. Ganon. Next naman, ito. Usually sa mga restaurant and cafe ito pala yon. Alam na namin ginagamit niya. Alam na namin. We can do it our home. We can do it on our home. At home ba? No? In home? All homes. Comment down below kung in, on, at. Okay? Nakakalito. So ito yung mixed color tortilla. O diba? LGBTQIA, I for aswang. Ayan. Ay, LGBTQIA, A for aswang. Sama natin sa community yung mga friends nating aswang dyan. So, if aswang ka, let me know in the comment section if nakain ka ng tortilla chip na kumakulay, okay? Tingnan natin. Alam nyo,
Packaging pa lang, highly recommended na. Ang kapal-kapal ng plastic and talagang talagang airtight siya. So, less possibility na kukunat talaga siya pag bumili ka. And kahit i-stock mo sa pantry mo, yun ang aking napansin. Ang kapal, parang face mo. Char. Yan natin yung talaga mixed color siya. I mean, it has a difference or what. Ay, ang cute! Tingnan niyo yung color, ang ganda. Diba? Sa Dillingers, ganito yung chips nila eh. Ayan. Diba? Ang cute ng color. Tingnan natin kung may pinagkaiba yung mga kulay-kulay. So, it's amaranth. Ano yung amaranth? Try natin, baka malasahan natin. I can taste the amaranth! Ay, mas manipis to ah. Same siya nito. Same siya nito. Tingnan natin. It's the same. For aesthetic lang siya. For maganda sa mata. So yes, perfect to for businesses. And if gusto mong magpa-impress sa mga guests mo, kung papansin ka, pwede sa'yo to. So ngayon, dito talaga ako curious kasi dito nang gagaling ang buhay ng Nacho King. Let's start strong. Paano kung di ka na strong? Let's start weak. Queso jalapeno in creamy sauce. Taray. Ganda ng color. Ganitong green ng color gusto ko. Share ko lang. So let's see what it looks like. Wow. Si OA na naman. Wow, daming. So ayan siya. Ayan. Yan ang itsura niya mga B. So may mga tidbits siya ng parang peppers. Yeah, it's like very sunrise yellow. Next naman is yung kanilang queso creamy sauce. Ay, ito yung nasa rice cooker. Ito yung classic nila, no? And it's runny. Ang perfect ng consistency, oh. Ito medyo makapal. Not sure why. Siguro dahil mas niluto nila yun dahil may mga kasamang ibang ingredients. Not sure. Yan. Next naman is ang kanilang chunky salsa. Ito ata yung usual nila eh. Ito nga yung nasa rice cooker din. Tingnan nyo, may mga tidbits of talaga siya. Tomatoes and onions and green peppers. And ang ating beef salsa. Open natin. Ayan. Open natin. Wow. Meron siya mga may sausage na eme. Try natin, lipat natin. And next natin is, ang kakatawa to, meron silang silipenyo. Cute, no? Silipenyo kasi walang jalapeno sa atin eh. Ito na yung silipenyo. Ginawang ginawang tanduay. Ganun siya ka-seal, ganun siya ka-protected, be. Shucks. Airtight talaga siya. So as you can see, it's like this. Sealing green talaga siya. Okay, so let's start muna dito sa queso jalapeno nila. May kick na anghang. Maanghang. Siguro for a spicy level, 10 as being na highest, nasa 8 siya. 8.5. 9? 8.5. Pero yung anghang na tingling sensation siya, hindi siya mainit. So more on, siguro parang sili talaga ang gamit nila dito on the balat side than the buto ang gamit siguro nila. Hindi siya lasang powdered eh. So, in fairness, gusto ko yung consistency niya. It's thick, it's runny, pero buo-buo pa rin siya. So, perfect to sa mga dip talaga siya, sa mga hard chips. Ako personally, gusto ko siya, bigyan ko ng 10 out of 10 to. Next naman is yung kanilang, ito yung nasa rice cooker na maliit, ang kanilang creamy sauce. This is more runny than this one. So, it's thinner in consistency. So, tikman natin. And, wow. Lasang-lasa mo yung cheddar talaga. Para kang kumain ng bloke ng cheese and para siyang runa. Para siyang bechamel or para siyang cheesy bechamel na talaga. Alam mo, galing siya and it's cooked to perfection. Ang selling point, consistency. Diba? Ang runny, ang smooth. And ito yung perfect sa mga pang-drizzle. For example, sa mga nachos or if meron kang dish na kailangan ng cheese on top, perfect to. Ilalagay nyo sa ziplock or sa pinaka nozzle, iganong-ganon nyo. Ito yon. Perfecto. Next naman is yung chunky salsa. And what I like dito sa mga pouches na to, perfecto sa mga mag-isa sa bahay or dalawa. Kasi ako personally, pag bumibili kami ng isang ganito at hindi namin naubos, nilalagay sa ref, mabilis mapanis kasi it's tomato. Pero ito, perfecto. Kung kulang pa, isang ganito na lang ulit. Pero hindi ka nag-worry na mapapanisan ka ng salsa dip. So pwede ka mag-stock ng madami nito. I like. Okay, tikman natin. Ang sarap ng salsa nila. Ito lagi binibili namin sa grocery talaga. So hindi siya bago sa akin.
Sarap, perfect. Tomato chunks talaga ang gamit nila. I can choose some onions. Para siyang may green peppers. And para siyang may sili din. Pero it's not that spicy. It's very tangy. Hindi na siya it's sour na. It's sour and ang perfect sa nachos nito. For efficiency, pwede mo siyang gamitin sa mga businesses mo and para kung may biglaan kang guest, hindi ka mapapahiya, hindi mo na kailangan gumawa na from scratch. Yung lasa niya, parang gawang fresh talaga, in fairness. Kung ano man ang preservation process niya dito at na-prolong niya ganitong shelf life, the best. 1 million thousand perfect. Ito ang pinakagusto ko sa mga dip na natikman ko. Next naman is yung kanilang beefy salsa. So, tikman natin. May chunks talaga siya ng beef. Ako kasi sa nachos, mas gusto kong walang beef. Mas gusto ko talagang tomato lang. Sa mga hindi nakakalam, gusto ko ng tomato, kaya siguro ang ganda ng balat ko. Hoy! Kasi mas maganda talaga ang tomato sa balat, pampakinis yan. Kaya nga may skincare na pang tomato. Personally, the salsa itself is okay, pero hindi ko nagugustuhan the salsa itself is the same as the chunky salsa, pero parang the beef is there, nag-aftertaste lang siya, and nalalaman ko lang beef siya because yung texture na binibigay niya as giniling. Pero personally, mas okay ako nang wala siya. Pero, kung ako sa inyo, if gusto niyo lang mas beefy, mas maganda, mas madaming beef, mas concentrated, mas maggisa na lang kayo ng beef nyo at isama nyo tong sauce na to. Perfect na perfect yun. Pero ako, personally, parang ang onti ng beef bakit nandun sa ilalim naman? Hindi eh. Siguro talaga para mas ma-highlight yung pinaka-salsa. Para lang, siguro, para ready to eat na siya, may beef na siya. Pero personally, hindi ko masyado bet yung texture ng beef. Para siyang masyadong na bugbog. Alam mo yun, maliit na yung texture niya. And, yeah. Hindi na siya parang beef for me. Pero for a preserved salsa na may beef laman, pwede na sa akin to. Bigyan ko to ng 7 out of 10. Pero dahil masarap yung salsa, 8. And ito, for those na mahilig sa mga pickles and all, and jalapeno, kasi ako personally hindi ko gusto ang jalapeno kasi hindi ko siya nakasanayan kainin. So, baka magustuhan ko to kasi nakain ako ng siling green. Tikman natin. My God, ba't ngayon lang kita nalaman? Ngayon lang kita nakita. Oh my God, 1 million thousand perfect over 10. Ang sarap. It's sour, it's sweet, and meron siya spiciness, at para siyang pickled siling green talaga. Ang sarap nito! Perfect to. Huwag niyong hayaan din yung mabili ito pag mag-nachos kayo sa bahay niyo, ha? So ngayon, samahan niyo ako i-assemble to at gawa tayo ng nachos. So pagsasama-samahin ko siya, since ito yung mixed something na may colorful, sasamahan ko siya nitong white corn tortilla chip to have that different textured crunch. Ayan. And then, gagamit ako ng beefy salsa para merong in-between na. So again, ang ginagawa ko, per layer po, parang gumagawa ka ng lasagna para lahat ng piraso ay meron. Pero, ito po ay depende ha. Ako personally gusto ko nakahiwalay para i-dip-dip lang. Pero for presentation, and kakain naman na kami, kaya ko siya ginagawa. Ayan. And then, lalagyan siya natin ng queso creamy sauce for the layer of cheese para lahat sila meron na. Okay? And then, lalagyan natin siya ng itong sili, keme. Pang-cut ng linamnam. Ang sarap nito, shock. Ba't ngayon ko lang ito natikman? Yan. And then, another layer of chips. Beef salsa again. Ngayon, dollop-dollop ang dollop-dollop. Lagay natin lahat. Then, haluan ko siya ng chunky salsa para mas matomato siya. Mas maraming tomato, mas masarap. And, lalagyan ko na siya ng cheese sauce. Tapos, lalagyan natin siya ng jalapeno on top. And, wonderful. Meron ka ng nacho platter from Nacho King. Ang galing! Kasi nakakatuwa, parang lahat ng products nila, hindi pwedeng hindi mo bilhin sabay-sabay kasi it goes well together and it's a must. Hindi mo siya magagawang ganito kung hindi mo bibili ng each element. So, pansin nyo, hindi ko sinama yung jalapeno sa pag-assemble natin. Yung chunky salsa lang, chunky beef. Kasi yun yung mga usual na nasa dip. Parang universal dip na everyone knows of. Kasi not everyone is a fan of jalapeno cheese. So, kaya hiniwalay ko siya kasi kakain yung family ko mamaya. So ngayon, kain na tayo! Make sure lahat ng dip or lahat ng element ay present. Ayan na! Kain tayo! Cheers!
ko po, ang sarap. Ay, nag-enjoy. So mga Dibels, ano pang hinihintay nyo? Don't walk, run! Hala. That's not me. Hindi ako yon. Pasensya na po. So kung ako sa inyo, go to your nearest store. Nachoking, mamatay pa ako. So mga Dibels, kung ako sa inyo, go to your nearest grocery store at bumili na kayo ng Nacho King products at mag-movie marathon na kayo. Kasi pag meron kayo nito, sure, mabibembang ka. Bye! Kain lang kami. Kahit di tayo mayaman,